programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa mga ginagawa ni Zoe ay talagang hinahabol siya ng kanyang konsensya. Dito na nga ay talagang kahit saan siya pumunta ay talagang naalala niya itong si Don Pepe at talagang nagpapakita ito sa kanya. Lalong-lalo na talagang itong si Giselle ay positibo ito na talagang kuhanan sila ng fingerprints nitong kanyang inang si Moira. Dito na kinakabahan itong si Zoe doon sa police station na kung saan talagang magiging positibo ito, na kung saan talagang sinabi niya dito sa kanyang ina na talagang magiging positive ito. Dito na pinagalitan si Zoe na kanyang ina na kung saan talagang hindi niya ito sinabi bago pa sila pumunta doon sa police station. Dito na nga ay talagang balisa itong si Zoe na kung saan talagang nagmamaneho ito at nakita at nabundol niya ang mga tao. Nakita niya itong si Don Pepe na tumatawid at talagang sinabihan siya na mamamatay tao, kaya dito na siya talagang nginig na nginig at talagang natatakot na kung saan talagang mababangga niya at masagasahan itong si Don Pepe. Dito na nga talaga porsigido itong si Giselle na malaman ang katotohanan dahil sa kanyang mga guni-guni at talagang nasa kanyang isip na kung saan naging maganda naman ang kanilang operasyon, na kung saan dito na nga kinumprontan niya dito si Lynette at kung saan talagang sinagot siya dito ni Dr. Lindo na wala silang alam kung ano ang nangyari dahil dito na nga pagdating nila ay ni-revive na ni Dr. Carlos Benitez itong si Don Pepe at agad-agad na rin silang tumulong. Dito na nga ay talagang pumunta itong si Dr. RJ Tenyag sa isang flower shop na kung saan talagang pumunta siya dito at pinatungan siya ng paru-paro. Dito na nga ay talagang tumakbo siya papunta doon at talagang prosigido ito na maabutan ng kanyang ama at talagang si Giselle ay tinawagan na ni Lynette upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kay Don Pepe. Dito na nga ay kinagulat ni Giselle ang lahat ng mga nangyayari at talagang prosigido ito na malaman at kumprontahin itong si Dr. Carlos Benitez. Dito na nga sinabihan niya si Dr. Carlos Benitez na kung nagsisinungaling ka ay malalaman ko rin ang katotohanan kung ano ang mga nangyayari. Dito na nga talagang positibo itong si Giselle na laman ang buong katotohanan kung saan nabutan niya ang kanyang kapatid na kausap itong si Dr. Ray Meneses tungkol sa kanilang ama. Dito na nagsekandary itong si Giselle at sinabi niya dito na talagang may kutob siya na may kinalaman itong si Dr. Carlos na kung saan naging successful naman ang operasyon. Dito na nga talagang sinabi ni Dr. Ray Meneses kung bakit pinalabas pa ni Dr. Carlos Benitez itong si Don Pepe dahil alam na naman ni Giselle na talagang hindi niya pwedeng gawin iyon sa loob kasi makikita siya ni Annalyn at saka ni Dr. Lindo na kung saan talagang hindi niya pwedeng magagawa iyon, kaya pinalagpas niya iyon at talagang pinalabas niya muna itong si Annalyn at saka si Dr. Lindo para magawa niya ang kanyang mga gusto. Dito na nga ay talagang may pointed itong si Giselle na kung saan talagang prosigido ito na may kinalaman itong si Dr. Carlos Benitez. Dito na nga talagang pumunta si Dr. Carlos Benitez dito kay Don Pepe at talagang sinabihan niya na sana namatay na lang itong si Don Pepe para madala niya na lang ang lihim nila na kung saan hindi na masabi ang kanilang mga sikreto ni Zoe. Dito na nga balisa itong si Zoe at talagang pinagbintangan niya pang si Annalyn na talagang ginagamit ang boses ni Don Pepe na kung saan nakukonsensya sa dito. Dito na nga sinabi ni Annalyn sa kanya na kung saan guni-guni niya na kung saan nakukonsensya itong si Zoe sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Dito na kaya mahalata ni Annalyn ang mga ginagawa ni Zoe na kung saan hindi na normal ito na at talagang positibo itong may kinalaman dito kay Don Pepe. Dito na nga ay talagang dinamaya ni Lynette itong si Dr. RJ Tanyag na kung saan nakita ito ni Michael at sinumbong ito dito kay Dr. Carlos Benitez. Dito na nga talagang sinabihan siya ng kanyang girlfriend na kung bakit siya nangingialam at wala namang ginagawa itong si Lynette dito na kung saan bakit nga ito sinumbong kay Dr. Carlos Benitez. Dito na nga kaya pakakaabangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.